po sa inyong lahat. Habang pinapakinggan nyo ito, siguro nasa eroplano na ako, palipad sa ibang bansa. 4 na nights na lang po, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito, ako po si Silver. Sana ang lahat ay mag-celebrate ng joy to the world dahil joy ang hatid ng kapanganakan ng ating Lord and Savior Jesus Christ. Joy dahil meron tayong kaligtasan, joy dahil meron tayong pag-asa, joy dahil may healing, joy dahil marami ang pangakong kasama sa kapanganakan ng ating Panginoon. Dahil dyan, pwede nating isigaw, Hallelujah! Tara na, bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat dahil you love us. You came, born as a man. Through our Lord Jesus Christ, we have salvation. Salamat sa ganitong pagkakataon na kami muling mag-aaral ng inyong mga salita. Thank you for allowing us to listen to your words and for opening our minds and hearts. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to understand and allow to live a life according to your will and purpose. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Tulad ng sinabi ko kanina, maaring nasa loob na ako ng eroplano and about to fly. Nakakamangha ang bigay ng Diyos na katalinuhan upang mag-isip ng mga bagay na noong unang panahon ay parang imposible. Ngayon, walang nagdadalawang isip tungkol sa pag-jump in sa eroplano para lumipad sa ibang bansa o sa ibang lugar o kaya sa buong mundo. But for thousands of years, tumitingala lamang ang mga tao at nangangarap na lumipad tulad ng isang ibon. Even just over 100 years ago, walang maka-imagine kung ano ang pakiramdam ng lumilipad sa kalawakan. Ang pangarap ng paglipad ay nagsimulang mabuo sa buwan na ito noong 1903 nang matagumpay na sinubukan nina Orville at Wilbur Wright ang isang self-propelled na sasakyang pamhimpapawid. Marahil ay nakakita ka na ng mga larawan o mga pictures na mukhang marupok na mga eroplano na pinapagana at pinaaandar gamit ay gas. May mga pictures po na nakikita natin na ang mga eroplanong ito'y lumilipad sa mga sand dunes malapit sa Kitty Hawk sa North Carolina. Bago ang panahong ito, ang mga inhenyero ay nagdisenyo ng mga glider upang pumailan lang sa himpapawid. Ngunit ang eroplano ng magkapatid na Wright ay pinaandar lamang ng propeller. Bagamat ang paglipad ay tumagal lamang ng 12 segundo at sumasaklaw lamang ng 120 feet, binuksan nito ang pinto to future development at ipaalam sa mundo na posibleng lumikha ng eroplano. Si Orville at Wilbur Wright were an amazing pair. Pagkapatid po sila, nagtayo sila ng mga printing press at nagmamay-ari sila ng mga tindahan ng bisikleta. Dahil kumikita sila ng sapat na pera dahil sa pagsisikap na ito, nagkaroon sila ng mapagkukunan upang ituloy at pondohan ang kanilang proyekto. Ang proyektong ito ay isang pangarap na makagawa ng eroplano. Noong 1901, nag-eksperimento ang magkapatid na ito sa halos 200 iba't ibang disenyo para sa mga pakpak at mga frame ng eroplano. Noong 1902, nagpalipad sila ng isang glider na may rudder that allowed them to steer it. Pagkatapos, noong 1903, nagbunga ang lahat ng kanilang pagsusumikap. Sa kanilang daan-daan na eksperimento at mga taon ng pagsubok, malamang na napagod ang magkapatid na Wright. Ngunit sa huli, pumailan lang sila na parang mga agila. Ang tanong ninyo, bakit naman kailangan nating malaman ng kwentong ito? Dahil ba ako ay lilipad? Dahil ba ako ay nasa loob ng eroplano at palipad patungo sa ibang bansa? Well,
Malamang yan po ang nag-lead sa akin. Ngunit ang mas importante ay ang refleksyon na galing sa Biblia. Doon po sa Biblia, ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod na lilipad din sila. Nakasulat ito sa Isaiah 40 verse 31. Sinabi doon, ngunit ang mga nagtitiwala o naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Hindi ba ito kahanga-hanga? Bilang mga mananampalataya sa Diyos na ipinanganak sa panahon na ito at kung bakit tayo nagsiselebrate ng Pasko, walang ibang dahilan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. We can be confident that when we trust in Him, He gives us strength to soar. Ngayon, pag-usapan pa natin kung ano ang maaari nating mapulot sa aral ng ating scripture. In the hustle-bustle of life, madalas po nating nahuhuli ang ating sarili sa ipo-ipo ng mga challenges. Nababaon sa dami ng responsibilidad and the demands of the day. Gayunpaman, sa Isaiah 40 verse 31 ay nagpapakita ng isang katotohanan that transcends our circumstances. Ang pangako ng panibagong lakas para sa mga naghihintay sa Panginoon. The promise of renewed strength for those who wait on the Lord. Ang sabi po sa English version ng Isaiah 40:31, but those who wait in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Okay, ano ang unang mapupulot po natin? Ang unang aral ay, but they who wait in the Lord. Ang waiting o paghihintay ay madalas na nakikita bilang isang passive na aktibidad. Ngunit ang konteksto ng talatang ito, it takes on a profound significance. Hindi lang ito basta countdown, kundi may isang layuning pag-asa. Ang paghihintay sa Panginoon involves trust, involves anticipation, and the willingness to surrender our timeline to God's perfect timing. Pangalawang aral, merong kasamang pangako ang paghihintay. The Lord shall renew their strength. Malinaw ang pangako. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, mababago ang ating lakas. It's a divine exchange where our weariness is replaced with God's strength. This is not a fleeting burst of energy, but a deep, abiding strength na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga hamon ng buhay ng may katatagan at lakas ng loob. Ano pa? They will soar on wings like eagles. The imagery of mounting up with wings like eagles is both majestic and comforting. Ang mga agila ay kilala sa kanilang kakayanang pumailan lang sa itaas ng mga bagyo, using the wind currents to carry them. Sa katulad na paraan, kapag naghihintay tayo sa Panginoon, makikita natin ang ating mga sarili na nakaangat sa mga unos ng buhay, gaining a heavenly perspective that transcends sa mga hamon ng buhay. At ang pang-apat na ating mapupulot na aral ay they shall run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ang pangako ay hindi nagtatapos sa pagtaas. Ang panibagong lakas ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tumakbo ng walang kapaguran. At ganun din ang lumakad ng hindi nanghihina. Whether we are in the fast-paced race of life or navigating the everyday journey, ang lakas ng Diyos ay umaalalay sa atin sa bawat hakbang ng buhay. It's a holistic promise. Lakas sa bawat yugto ng ating buhay. At lakas sa bawat pagsubok
na dumadaan sa ating buhay. Ayan, ang 4 na maaari nating mapulot na aral sa ating scripture sa araw na ito. Tara, let's end this with another prayer. Ama namin sa langit, habang naghihintay po kami sa iyo, tinatanggap namin ang mga pangako mo, ang panibagong lakas. Tulad ng mga agila, naway makaahon kami, mga anak mo, sa mga hamon ng buhay, na magkaroon ng makalangit na pananaw. Bigyan mo po kami, Ama, ng lakas na tumakbo, ng may pagtitiis, at lumakad ng may hindi natitinag na pananampalataya. Batid na ang aming lakas ay nagmumula lamang sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon at Tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devotional na ito ay magbibigay sa inyo ng encouragement at inspiration. Abangan po ninyo ang ating huling yugto o episode sa taon na ito. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Tulad po ng aking hiling sa inyo last week. For Christmas, sana po mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Ngayong Pasko, naway mapuno ng kagalakan ni Kristo ang inyong mga puso at tahanan. At naway ang tunay na kahulugan ng panahong ito ay magbibigay sa inyo ng inspirasyon at pasasalamat at pagmamahal at pagsamba sa ating Panginoon. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Merry Christmas, Happy New Year, and God bless you all.